So, ma'am, sa Allison, alam niyo po ba yung lifespan ng mga inflatable components, halimbawa sa life jacket? Sir, that's quite technical. I'm not Okay. familiar. So, for the information po, every 3 years, napakinggan po natin yung sinabi ng mga pasahero, ng mga biktima. Biruin nyo, nakalak pa mismo. Tapos sira-sira yung mga life jacket. Tapos kanina ma'am, kaya kanina gusto ko mag-interject kasi pinanindigan nyo po na compliant. Naiintindihan ko po kayo ma'am, sasabihin ninyo compliant ang Allison. Pero nakita nyo sa video, walang mga life jacket. Tapos ipagdidiinan nyo dito ng kumpanya ninyo na compliant kayo. Hindi man lang ho tayo nagkaroon ng hiya sa mga pasahero. Walang life jacket, may bata, may baby na namatay. Sabi 'di ba sa protocol, upon embarkation, yung mga bata, yung mga baby dapat bibigyan ng life jacket. Bibigay lang 'yan upon disembarkation. Ma'am, kayo ho ba, tatanungin ko, nakita nyo sa video, nakita nyo sa balita, hindi nga nagawa ho ng barkong yan, ng kumpanya ninyo. So how could you say that your company is compliant? Hindi naman makakaiwas din dito, Marina. Trabaho nila yan eh. Kasi ma'am, kaya kami nagagalit, kasi harap-harapan, ito po mga biktima nandito, sila mismo, lived experience, traumatic for them. Tapos ganito maririnig natin dito. Mr. Chair, I'd like to end with a short manifestation. Alam nyo, yung mga kagaya nyo po na mga malalaking negosyo, kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Di bali ng kumita, yung mga pasahero ninyo, bahala na kayo pag nagkaroon ng aksidente dyan. Ayaw nyo tanggapin yung ganitong sinasabi, tapos sasabihin nyo, laging galit ang mga manggagawa. Magagalit talaga kasi buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. At ang goal ng inquiry na ito, na hindi na tumaulit, baka next year, ganito na naman aasahan eh. May masasangkot na naman na isang barko, maririnig na naman natin sa mga ahensya ng gobyerno na ginagawa natin, lahat ng pupwede nating magawa. Pero paulit-ulit na problema na lang yung mga experience natin. Yun lang po, Mr. Chair. Gusto ko pong pagdiinan yun. Sana nawa sa ating mga negosyante, especially po sa industriya ninyo, nawa iisipin natin ang safety ng ating mga pasahero. Wag naman sana palagi kita na lang iniisip ninyo. Wag ho ganun kasi buhay at kamatayan ho to. Mga bata ang nawalan ng buhay dito. So yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Eli. Kagaya na sinabi ni Kong Dada, no? Pag pumasok ka sa aeroplano, pag may nakitang bata, sasabihin ito yung life vest and everything. Now, yung finlash po natin ngayon sa screen, yan po ang difference ng Antonia 2 sa Tricia Christine. Okay? Isang question lang kaming siguro pwede sagutin ng yung sa private sector na sa Philippine Shipping. Pwede bang gusto niyo sasagot? Ang tanong po dito, yung Tricia Christine ba is talagang suited for mga ganyang klaseng biyahe? Who can answer that sa private sector na shipping industry? Who can answer that? Mr. Aguilar ba yan? Sino ba yan? Sino pwede sumagot? Is this talagang seaworthy to travel sa open sea, yung ganitong vessel? Who can answer that from the private sector na Philippine Shipping Association? Mr. Aguilar? Nagtataas ba si Mr. Aguilar? Wag po kayo matakot. May security dyan kung sisikuhin kayo ng katabi nyo. Yung taga-check ng ano. Good morning, Mr. Chairman. I'm Attorney. Quick ano lang, kung talagang suited tong ganitong klaseng vessel. Well, we don't have a member operating such kind of vessel, but according to some experts, those second-hand vessels that were imported in Japan may not be suited in open seas because most vessels that operate in Japan are operating in a calm sea environment. On our part, we are supporting the policy of really scrutinizing importation of second-hand vessels, especially for passenger carriage. Okay, thank you. Yes, sir. Go ahead.
Yes, go ahead, please. Good afternoon, Mr. Chair and distinguished members. Introduce yourself, please. I'm Paul record. Rodriguez, Yeah, okay. representing PCSA, Philippine Causeway Shipping Association. In our opinion, Mr. Chair, there are ships from Japan that are suited for coastal navigation, and there are ships that are designed for flat waters, inland waters to be very specific. At this point, we cannot say that Tricia is not a coastal vessel. But to the best of our knowledge, the accident, just a probability, since based on the statement of Attorney Aquino, that there was an ingress of seawater in the engine room. That could have caused the destabilization of the vessel. And the culprit of that could be the tail shaft. This is a technical issue, but the tail shaft could have moved. And so water came in to the engine room, and that's why the crew could have possibly tried to pump out the water in the engine room. And it's obvious that once the vessel is not anymore in its upright position, the rolling cargoes could easily roll. No? The lashing materials could not withstand the weight of the heavy cargoes. So this is just a high probability, Okay. Mr. Chair. Thank you. Next, who will ask the question is Congressman Munir, the Kuya Munir, not the other Munir. Okay. Maraming salamat, Mr. Chairman, at maraming salamat sa lahat. My question is for the Allison. Ilan bang ticketing boat nyo sa Zamboanga? Meron po kaming official ticketing office na binibilan po. What about outside sa of the Pantalan? port. Meron kayo? Sa Pantalan, I'm not sure po, sir. Pero kasi we have our own ticketing booth. Ano ba ang requirement nyo bago makakuha yung tao ng ticket? Usually po nagdadala po ng credentials or ID. Mr. Chairman, this Para- is in connection with the yung mga walang pangalan. Para makita po yung pagkakakilanlan ng taong bumibili ng ticket. So after bumili sila, pag malapit ng departure, saan sila pupunta? As of now, sir, I'm not familiar with the visual of the port. However, may mga instances po na bumibili minsan outside, which quote unquote po sinasabi nga pong may mga scalper. So ang pagkatapos nila bumili ng ticket, hindi ba sila pupunta sa terminal ng PPA? I'm not familiar, sir. I'm sorry. O dapat alam mo 'yun. Kasi ang pagkakaalam ko, pagkatapos bumili ng ticket, pag malapit ng departure, pupunta sila sa PPA. So, hindi ba tinitingnan ng PPA kung sino ang nandoon pag pumasok sila sa loob ng terminal? Just like the terminal of the airplane? Mr. Chair, No. I think just for clarification, there is the representative of the terminal operator in Zamboanga Global Port there. Yes, can the representative of Global Port answer that inquiry? Good afternoon, everyone. Thank you for. Kindly state your I'm name, Henry please. Virola of Okay. Global Port Terminals. I'm the president and CEO of the company. Sir, sa pagkakaalam ko po, again, I cannot fully assure na lahat. Dapat pumapasok po siya dun sa PPA terminal building po na nasa, again, if you're familiar po dun sa layout ng Zamboanga Port, malapit po siya sa warehouse ng namin, and then approximately opposite ng Bureau of Customs na building po. Hindi, kasi for your information, may seating kami dati. So, pagkatapos bumili ng ticket,
papasok sila sa terminal. Tinitingnan yung ID, identification. So bakit ngayon hindi na? Sir, ngayon po kasi yung operations po ng terminal building or ng passenger terminal building nasa ano pa po? Nasa PPA pa po ngayon. Mr. J, can you answer that? Yung sinasabi nitong taga Global Port? Alam nyo, Kong Munir, kaya hindi natinignan yung ID. Yung ticket nga wala eh. Walang pangalan, walang destination, walang time. Kaya hindi natitignan yung ID. Kaya nga, dapat para maiwasan natin yung mga sakuna na ganyan, dapat tingnan natin talaga. Gawin na natin parang eroplano para at least ma-account natin talaga kung ilan ang pasahero ng barko. Kong Munir, PPA, Mr. can you please Chair, answer? the port manager of Zamboanga, cited by Vice Governor Tanis here, he is Mr. Arcidi Jumaani. Pakisagot yung question ni Kong Munir. Yes, sir. Assalamualaikum po. Okay. Ganito po yan. Pag may ticket na po yung mga pasahero, papasok po sila sa loob ng port natin, chine-check po ng mga security guard natin sa entrance gate pa lang. Okay? Check yung ID. Ticket po at saka yung ID, sir. Tapos pag okay na po, sir, we will direct them papunta doon sa temporary terminal passenger building natin, which is with complete amenities po. O temporary po siya hanggang ngayon. So pagdating po doon, i-check uli kung talagang to ascertain na siya talaga. Then pagkatapos po, dadaan po sa screening, baggage screening po, sir. And then after that, papunta na doon po sa pre-departure area. Yun po, sir. Bakit nagkaroon tayo ng maraming wala sa manifest? At tulad ng sinabi ni Chairman, mawalang pangalan. O paano sila nakapasok doon? Well, sa ako po, yung sa PPA po, as far as we are concerned, no? Siyempre, ano po tayo? Yung concern po natin is only the facilities. So in this case, the terminal building. So kung ano po pumapasok, yun lang po na-check natin. So wala po, ang PPA po, sir, wala po tayong function na mag-check on board the vessel. Sa baba lang po tayo. Pag pumasok sa terminal, dapat identified nyo kung sino ang pumapasok at sumasama. Sir, baka ito naman, may mga instances kasi, may mga passes which is wala naman doon sa manifest. Hindi dapat yun. Dapat tingnan nyo talaga yung Yun na nga, sir. identification. But the PPA, sir, hindi po tayo nagbibigay ng passes. Wala po tayong authority. Delikado tayo pag ganyan. Halimbawa, may mga terrorista at sumama sa barko. Delikado tayo. Meron po kami nahuli isa na shipping line. Pumasok po, sir. Tapos, dala-dala ng kuha nila, ng driver nila. So, on the process of revocation, ang kanilang permit to operate. Yun po, sir. Tinatanong ko ito, Mr. Chairman, kasi maraming bumibili ng ticket na binibenta. Iba yung pangalan. So, dapat ma-identify nila talaga bago pumasok sa terminal. Actually, Kong Munir, walang pangalan yung ticket eh. Hindi ko alam kung nagtitipid na naman kung Eli yung kumpanya. Walang ticket, walang destination, walang time, wala lahat. Kala mo pumunta ka ng carnival dyan sa tabi-tabi yung ticket eh.